Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na dyan with evidence. Pasensya na ngayon ako nakapag-live, nakapag-vlog ulit. Kasi busy ang beauty ba? Ito na mga kabibig. Nako, nananatili pa rin na number 1 si VP Sara Duterte sa most satisfied, most highest satisfaction rate. Highest satisfaction rate si VP Sara Duterte sa lahat ng mga opisyales sa buong Pilipinas. Si Bongbong Marcos, tsupi. Oo. Sinupalpal. Sinipa. Okay, ito ha. Noong April 2024, ang satisfaction rating ni Bongbong Marcos 42%. Inamigay ng ayuda, tumaas ng 1%, 43% na. Kay VP Sara Duterte, noong April 2024, 53%. Ngayong May 2024, naging 52%. So, bumaba ng 1%. Pero, naka-50 pa rin, pataas. Kay Martin Romualdez, noong April, 42%. Ngayong May, 43%. So, same na sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako! Si Alexander Gismondo, same lang. Walang pagtaas, walang pagbaba. 37%. Si Mig Zubiri, yung April, 42%. Ngayong May, 43%. Nako! Parang Bongbong Marcos, 43. Martin Romualdez, 43. Mig Zubiri, 43. Sounds tricky, di ba? Puro 43. Kay VP Sara, bumaba ng isa. Di ba? Ito ha, nakita nyo ba? April ni Bongbong, 42. April ni Martin, 42. Kay Migs, 42. O same sila. Pag May, 43 silang tatlo. Sama-sama silang babangon muli. At kay VP Sara Duterte, 53% noong April, kayong May 52. So, bali may konting decrease ng 1%. Pero, among this highest official, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na satisfaction rating. Nako, eto na mga kabibig. Dahil dyan, nag-react ang ibang mga bashers. Ang sabi ng mga ibang bashers, nako, hinay-hinay na daw na lalagapak si Sara Duterte. Ito na ang simula na ang mga tao ay magagalit kay Sara Duterte. Ay, ito ha. Meron akong video na napanood ngayon kung saan nagsalita si Franz Castro. Oo mga kabibig. Nako, galit na naman si Franz Castro dahil kay VP Sara Duterte. Alam nyo ba kung ano mga kabibig? Si Franz Castro, itong sabi niya kasi, pumalag ang mga miyembro ng Makabayan Bloc sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na espekulasyon lamang ang umano ang petisyon ng grupo laban sa 125 million confidential funds ng Office of the President. Sabi ni Castro, hindi niya naintindihan ang mandato ng Supreme Court daw. So it means boba si VP Sara Duterte? Naku, hindi naintindihan. Ako, panoorin ninyo ang video para malaman nyo. Eto na. Doon naman po kay Vice President Sara Duterte, Attorney Sal, dahil pinag-uusapan po sa mga balita ang kanya pong napiling abogado, si Super Lawyer Estelito Mendoza, Attorney Sal, who is known for having served under former President Ferdinand Marcos Sr. as a Solicitor General from 1972 to 1986 at siya rin po ang nag-abogado sa mga ilang kilalang mga individual, especially former President Gloria Macapagal Arroyo, Juan Ponce Enrile, and Senator Ramon Revilla dati. So, ano po ang komento po ninyo dito? Kaugnay po dun sa issue sa confidential funds ni Vice President Inday Sara. Sinabi ko na yan, paulit-ulit na ako dyan. Sabi ko, walang unconstitutionality sa pag-transfer ng pondo kasi yung pondo ay sa Office of the President. So, the President, at his discretion, can implement the confidential funds to whom he wants. Pwede niyang ilipat. Sabi niya, gawin mo yan para confidential funds yan. Ito, kung anong purpose natin yan, yun pa rin ang gawin mo. Yun.
Panalo sila dyan. Siyempre, unusual ito, no? Sa isang second highest position ng leader ng ating bansa, si Vice President, para mag-request, no, sa Supreme Court na ibasura or i-dismiss itong petisyon. Tingin ko bilang second highest position dito sa bansa, hindi siya dapat na nagkakaroon ng parang influence, no, sa Supreme Court na inutusan niya na ibasura itong dalawang petisyon na nagko-question doon sa kanyang 125 million na confidential funds. At sinasabi niya pa rin doon na parang ano daw, ano, parang ano ba, parang imagination lang ba yan? O theoretical, no? Theoretical daw itong mga sinasabi natin sa petition. So we beg to disagree in due respect to her. So malinaw, no? Malinaw sa konstitusyon na, ayan nga, yung sinabi nga natin dun sa petition natin. Dalawa kasi yung kinwestiyon natin dun sa petition, yung release and disbursement ng confidential funds noong 2022 at saka yung kapag ito ay nadeklara ng Supreme Court na unconstitutional, dapat maibalik itong 125 million. Hindi theoretical ito, may mga dokumento tayo. In fact, inamin niya mismo sa Office of the Vice President na nag-request sila at merong during the budget hearing, no, merong ibinigay na request letter ang OBP kasi hiningi yan ni hiningi yan ni Representative Lagman. So nagkaroon tayo ng copy noon at yun nga nag-request sila at na tapos doon sa transfer, makikita rin doon sa report, no, noong pagta-transfer nito from the Office of the President through contingent fund. Okay? Na ibinigay itong 125 at nakikita rin din sa report mismo ng OVP na ito ay na-obligate. Ang ibig sabihin na na-obligate ng after December 31, 2022, nagasta. No, in 11 days, sabi ng COA, nagasta ito ng 11 days. So, hindi just theoretical, may mga documents tayo at saka mga evidence na magpapatunay nito. Kaya, ayun nga, no, yung titignan din natin yung violation nito dun sa Joint Circular 2015 kung paano ginamit yung confidential funds. So, basically, ang pinaka major na tanong dito ay yung transfer at yung release at saka yung paggamit. Hindi lahat ng act ng isang executive ay legal at constitutional. Kaya nga meron tayong Supreme Court na siya talagang magde-decide ng legality at constitutionality ng act ng isang executive. So yung sinasabi niyang separation of powers, so malinaw naman yung separation of powers. Yung executive, 'di ba, alam naman natin siya yung magpapatupad noong mga batas, noong sa budget, maggagasta nitong budget na ina-approve ng legislation. So ang Kongreso, siya yung nagle-legislate, siya yung nagsasagawa ng batas. Ngayon, kung merong problema sa implementation, interpretation sa batas at constitution, it is the Supreme Court, no? Yung maglilinaw diyan. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na hindi pwedeng magdesisyon ang Supreme Court diyan because of the separation of power. Parang hindi niya naintindihan yung power ng Supreme Court. I mean, yung mandate ng Supreme Court. At malinaw 'yan na sinasabi sa ating konstitusyon. Kung sa akin, ako direktahan ko ng sinasabi, senseless yung sinasabi niya at dapat intindihin niya yung function ng Supreme Court. Kami nga, syempre, nagkakaroon kami ng question nga, no, doon sa paggamit nga nitong nitong 125 million. So kasi sinasabi namin sa Article 6 na ito na, no money shall be spent except in pursuance of an appropriation made by law. Wala nga sa batas, wala sa 2022 GAA itong 125 million ng confidential funds. So ano yung basis niya nung pagre-request pagkuha o pag-spend nitong 125 million?
'Di ba? So, yun yung question natin na it is the Supreme Court yung magde-decide tungkol diyan. So yun na nga mga kabibig. So ano ang iyong komento sa mga issue na pinag-uusap-usapan ngayon? Oy, grabe no? Highest satisfaction rating ni si VP Sara Duterte. Pero si Franz Castro, parang hindi na nakaintindi si VP Sara Duterte sa sinabi ng Supreme Court. Bakit pa Franz Castro galit na galit ka kay VP Sara Duterte at mga Duterte? Ano bang nagawa ng mga Duterte sa iyo? Pinahirapan ka ba? So mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? At wait for a while. May komento din si Atty. Panelo sa confidential funds na napanood nyo ba? Naku, supalpal na naman si si Franz Castro. So don't forget to like, subscribe, and share this video for more chika-chika, ha? More coca-coca. Sige, tapos na ang ating video. Bye everyone. See you next time.